So hello, no, ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa Semana Santa. Alam nyo naman na every year talaga, no, Abril, ay sineselebrate nila ang Semana Santa, di ba? Kasi nga daw, guys, ito daw yung mga panahon noong kamatayan ni Kristo. Ipinako siya sa cross, yung nagtitiis siya sa Kalbaryo, ayun, di ba? Mga panata ng mga tao. Sa mga panahon na yan, maraming mga tao na gumaganap na Kristo. Di ba? Anong sabi ni Kristo? Darating ang panahon na magsilabasan ang mga bulaang propeta. Maraming mga tao na magsasabi, ako si Kristo. Ako si Kristo, ganito, ganyan. So, sa panahon ngayon ay ganap na ang sinasabi, no? Na sinasabi na magsilabasan ng mga false Christ. At maraming mga tao ngayon na nagaganap na si Kristo sa penitensya. Alam nyo kung anong kahangalan sa ginagawa ng mga taong ganyan ngayon. Nagpipinitensya sila. Ginagaya nila si Kristo. Sinusunod nila kunwari yung mga nangyayari kay Kristo. Yung iba nag-aaway. Yung iba sinasadya na paluin, demonic. Tapos sinasabi nila, kung gagawin to naming mga ganitong penitensya, ang kasalanan namin ay mababawasan. Ang tanong ngayon, saan mo mababasa sa Biblia na kung gagawin mo ang isang bagay na yan, mababawasan ang iyong kasalanan? Halimbawa, dito sa Biblia, kung ang isang tao namumuhay sa kasamaan, bigla siyang magbago, magbalik sa Panginoon, magsisi sa kanyang mga kasalanan, kilalanin niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan at magbalik sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon ng buong buhay. Ang kasalanan ng tao ay hindi na alalahanin ng Panginoon at patatawarin siya sa kanyang kasalanan. Yan ang sinasabi doon at hindi niya sinasabi, babawasan ko ang iyong kasalanan. So nangangahulugan, pag sinabing babawasan ang kasalanan, nangangahulugan, may naiwan pa. Pag ipagpalagay natin ngayon, nagkasala ka ng 100 times, about 100%. So binawasan niya ng 70%, nangangahulugan, may 30% pang naiwan. Saan mo mababasa ang ganon? So ito ang mga paniniwala ng mga ganitong klaseng mga tao. So mag-ingat kayo sa mga doktrinang demonik. Lahat ng mga doktrina na hindi nakasulat sa Biblia or non-biblical, demonic yan. Yan yung sinabi ni Apostol Pablo na darating yung panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig sa mga tamang turo. Ang kanilang pakikinggan ang mga turo ng demonyo. Pinapaniwala kayo sa mga bagay na hindi naman nakasulat sa Biblia. Yung mula sa church leader hanggang sa mga member ang naghihintay sa inyong kaparusahan, huwag sana kayong magagalit kasi nga ang totoo, apoy ang naghihintay sa inyo. Ang tinuturo ninyo nagpapahamak sa mga tao. Hindi yan nakapagtataka sa inyong mga pare. Kasi nga nakasulat yan doon sa Malakayas. Ang itinuturo niyo nagpapahamak sa mga tao. Ang itinuturo niyo hindi nakasulat sa Biblia. Di ba? Anong sabi ni Apostol Pablo dito sa Galacia? Kahit sinong mga tao, anghel o kahit sinong mga tao na mangaral sa inyo na iba sa ipinapangaral nila or sa mga nakasulat sa Biblia, sumpain siya. So kayong mga pare kayo na nangaral kayo ng mga false teaching doon sa mga tao, sumpain kayo. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Pinapaniwala niyo pa yung mga tao na pag ginawa niyo itong penitensya na ito, mababawasan ang inyong kasalanan. Wala kang mababasa dyan na sinasabi dyan na mababawasan ang iyong kasalanan. Ngunit, hindi nyo pa rin naintindihan kung ano ang sinabi ni Kristo nung mga panahon na bago siya namatay. Ang sabi niya, it is finished. So nangangahulugan, tapos na.
Bakit ginagawa nyo pa rin ang isang bagay na ginagaya-gaya nyo ba? Ginagaya-gaya nyo pa yung mga ganito nangyayari sa kanya. Akala nyo ba matuwid yan sa paningin ng Panginoon? Kaya-aya yan. Yan ay isang mockery and blasphemy. Blasphemy and mockery against God. Hindi kayo nakasala sa tao, kundi diretso ninyo tinumbok ang Diyos sa inyong mga ginagawang karumal-dumal. Tignan mo yung mga ginagawa dyan, mga penitensya. Mapapanood mo sa video. Nag-aaway. Minsan pinapalo, tinutuo. Tapos minsan sinisipa, tinapon yung. Tignan mo kung gaano ka-demonic. Yan yung ba sinasabi nyo na mababawasan? Madagdagan? Oo. Pero yung mababawasan na non-biblical yan. Wala akong nababasa dyan na mababawasan ng iyong kasalanan. Ipagpatuloy nyo yan. Ngayon na panahon, kayong lahat na naka-blindfold, binulag kayo ng kadiliman, binulag kayo ng kasamaan, binulag kayo ng maling doktrina. Pagdating ng panahon, gigising kayo sa kadiliman, gigising kayo sa apoy ng impyerno. Ganyan ang mangyayari sa kahit sinong mga tao na hindi nakakaintindi sa kasulatan, mga taong walang naintindihan sa sinasabi ng Biblia sa mga panahon ni Kristo. They continue, no? Continue sila ganito, ganyan. It's better for you na magbasa kayo sa Biblia. Yan ang sabi ng ating Panginoon doon sa panahon ni Joshua. Study the Holy Word day and night upang hindi ka malinlang ng kaaway. Upang alam mo kung sakali man ay mga kaaway na darating sa iyo, na mangaral sa iyo ng mga ganito ganyan, hindi ka malinlang. Kasi makikita mo, wala yan, non-biblical yan. Unlike sa mga taong hindi nakakaalam kung ano ang nakasulat sa Biblia, pag pinangaralan sila na ganito, gawin nyo ito, sinusunod. Kasi nga, para sa kanila, ay nakasulat yan sa Biblia. Pero ang totoo, hindi. So, ganun ang sistema. Ganun ang mangyayari. So, isipin nyo ng mabuti. Maniwala kayo sa akin ngayon, ipagpatuloy niyan, blindfold kayo, pagising nyo yan sa impyerno kayo. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Huwag niyong sayangin. Ang Biblia talaga yung dapat yung sundin. Maraming false doctrine. No? Sinabi ni Kristo noon, pagdating ng panahon, magsilabasan ang mga false Christ. Yan, mga taong gumaganap kunwari ng si Kristo. False Christ. So mag-ingat kayo. No? So hanggang dito na lang yan. God bless everyone. Amen.